Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung diskarte ko para hindi ako parating mapagalitan ng amo ko? Kasi syempre katulong tayo dito, hindi maiwasan na mapagalitan tayo ganyan. Pero may ano yan may technique dyan kung paano hindi ka parating mapapagalitan. So unang-una, kailangan may kusa ka or meron kang initiative. So, yan yung pinaka-importante. Parati ako napupuri dito. Sabi sa akin, you're so smart. Sabing gano'n ng amo ko. Idi wow. Sabi niya yon kasi nga, basta isang beses ko nakita yung isang bagay na ginagawa, next time yan, alam ko na kung paano gawin. Halimbawa, doon sa bahay ng mga tatanda. So, merong upuan doon na may cover na parang tela. Yung upuan na yun is para sa mga bisita na gustong umupo. Bawal kang umupo kahit saan doon. Yung ano na yun, upuan na yun is nakadesign talaga. Kasi pag alis ng bisita, tatanggalin nila yung tela nun para labhan. So, parati ko nang nakikita na ginagawa yon yung pagkatapos nililipat ng matandang babae doon sa mesa kung saan umuupo yung amo kong lalaki kasi nga hindi siya nagbibihis ng damit, umupunta lang siya doon kumakain. So yun yung upuan niya. So sa nakikita ko, ako na parating gumagawa niyan ngayon. Hindi na ako kailangang utusan, ako yung na yung nagkukusa. Yun yung napapansin ng amo ko sa akin dito sa bahay. Basta isang beses kong nakita yung isang bagay, alam ko na dapat kasi guys, isipin nyo yung mangyari. Halimbawa, hindi naman ako sinabihan ng amo ko na labhan ko yung uniform ng bata. Pero alam ko na kailangan niya yan sunod na araw or bukas. Kaya may kusa ka. Dapat ngayong araw, labhan mo na yan. Kasi bukas, huwag mo nang antayin na pagalitan ka pa or utusan ka pa. Gawin mo na para kahit papano, baka bukas basa pa yan kung hindi mo nilabhan ngayon. So, ako, nag-a-advance na ako ng isip. Halimbawa, yung sole or yung tapakan ng sapatos niya, isa lang yun. So, kailangan ilipat-lipat yun kasi parang ano yun makapal na foam ba para hindi masaktan yung talampakan niya kasi yung talampakan niya is iba kaysa sa atin. Kaya kailangan niya may ganun. So, hindi na ako inutusan, nililipat ko na siya. Kung ano yung susuotin niya bukas, pagtapon ko ng basura sa gabi, nililipat ko na yung sole na yun sa ibang sapatos. Ayan, kung ano yung susuotin niya bukas. So, dapat, ganun, tandaan nyo kung ano yung inutos sa inyo. Ako, may papel ako kasi meron akong subscriber dyan na sa dami daw ng inutos ng amo niya, yung iba daw is nakakalimutan niya na ganyan-ganyan. Dapat, habang ginagawa mo yung isang bagay, habang namamalansya ka, iniisip mo yung susunod mong gagawin, kung ano yung mga bagay na baka nakalimutan mo na kailangan mong asikasuhin. Halimbawa, habang nagpa-plansya ako, naalala ko na dapat yung parang iPad, yung sa headphone niya, dapat ma-charge yun kasi gamitin mamayang hapon. Hindi na ako sinabihan ng amo ko, initiative ko na i-charge kasi nga gagamitin mamaya. So, wala nang utos kasi baka mamaya, ano nang mangyari? Yung hindi ako sinabihan na magbitbit ng tubig para sa bata, pag sundo ko sa kanya galing school, kasi parati siyang walang tubig, so nauuhaw siya. Ako na yung nagkukusa, so ganyan, yung gusto ng amo. Ayaw nila ng para kang robot, kung hindi ka susian, hindi ka gagalaw. Hindi pwede yung ganyan dito sa Hong Kong. Gusto nila yung nagkukusa ka, gusto nila yung may ginagawa ka. So, hindi na ako sinasabihan ng amo ko, basta nakikita ko yung isang bagay. Katulad nung nagbakasyon sila, nung una, sinasabihan niya pa ako na ganito yung gawin, linisin mo yung ganito, linisin mo yung ganyan. Pangalawa, hanggang pang ilang 10 na bakasyon na nila, wala nang sinasabi yan. Lalayas na lang siya ng bahay. Wala nang ano-ano na, Jen, laban mo yung bag ko, Jen, laban mo yung ganito. Kasi ako na, kinukusa ko na yan kasi wala naman sila dito sa bahay, wala akong trabaho. So, ang ginagawa ko, laban ko yung sapatos nila, yung mga upuan, yung mga tela, ganyan. Nilalaban ko lahat. Ayan. Nililinis ko yung bahay. So, yun yung gusto ng mga amo. Yung marunong kang magkusa, may initiative ka. Kaya napapagalitan yung katulong na indo doon sa kabila. Kasi nga, para siyang robot, kung hindi mo sabihan, hindi niya gagawin. Yun yung nagustuhan ng amo ko sa akin. Kaya din ako pinagpipilitan na i-renew bukod sa okay yung luto ko daw. Ako magluto is masarap and gusto nila yung diskarte ko sa pagluluto. Hindi na ako sinabihan. Halimbawa, nagluto ako nito, tofu, nilagyan ng itlog, na pinirito, tapos gulay na repolyo, tapos mushroom, tsaka itlog. Yun na. Ang pangit ng kulay. Sobrang puti. Parang walang kulay-kulay. Nilagyan ko ng konting toyo para kunwari may konting lang ba, may konting, diskarte mo na yon. Yun yung magustuhan ng amo ko sa akin, na minsan lang ako pumapalpak sa luto. Kaya hindi ako masyadong napapagalitan kasi minsan lang ako nagkakamali.
naalala ko, last na nakabasag ako uli ngayon. Pero dati, 11 months ako nung nabasag ko yung pit seal dito. Yung lagayan nila ng tubig, malaki. Nabasag ko. Siguro yung presyo nun is 300. Ayan. So, nabasag ko yun. Nagsorry lang ako. Next, binilang ko kasi galit ako sa sarili ko kung bakit nabasag ko yun. So, hindi naman ako inano ng amo ko kasi nga, hindi naman sinasadya. So, nagbilang ako. Kailangan hindi ako makabasag sa loob ng 6 months. Ingat-ingatan ko lahat ng mga gamit. Hindi ako nagbasag. Hanggang sa natapos ako ng kontrata ko, wala akong nabasag. So, 13 months yun na walang basag. Kasi 11 months ako nung nabasag. Last ako nakabasag. Tandang-tanda ko yan guys kasi ganyan yung goal ko. So, naka 13 months, 14 months bago ako uli nakabasag. Pagbalik ko dito sa Hong Kong, galing bakasyon. Unang beses na naghugas uli ako ng plato galing probinsya. Wala akong hugas-hugas doon for 3 weeks. So, parang nanibago ako ba? Hindi na ako sanay. So, nung naghugas ako, basag agad. So, tinabi ko muna. Kailangan ko ano yung mga nasira nyo sa bahay, isumbong nyo kasi huwag nyo tagu-taguin kasi malalaman din yan ng amo nyo. So, tinabi ko muna. Tapos, hindi ko muna sinabi sa kanya nung umaga na bagong gising siya, ganyan-ganyan. Sinabi ko sa kanya nung mga tanghali na yung utak niya fresh na, hindi na yung ngarag na pagbagong gising ka, wag kang anuhin kasi 'di ba? Bad mood ka pa niyan. So nung okay na siya, ma'am, nabasag ko yung ganto, sorry. Tapos sabi niya, okay lang yan. Mababasag naman talaga yan. Wala naman ibang papupuntahan yung plato na yan. Mababasag naman talaga. Okay lang yan. Di mo naman sinasadya. So, sa ko dito, sa 15 months, ilang months na ba ako dito? 24 plus 3. So, 27 months ko dito sa bahay nila. Hindi pa ako nakapagbayad ng mga gamit dito. Hindi pa ako na-charge. Ayan. So, marami na akong nabasag, marami na akong nasira. Pero walang china-charge sa akin kasi bawal yun. Alam niya kasi guys na nagbabasa ako ng booklet, ng rules. Kaya takot siya nung nabayaran niya tong ngipin ko kasi takot siya noon na dugaan ako kasi alam niya sa sarili niya na nagbabasa ako ng booklet. Kapag kasi alam ng amo niyo guys yung na alam niyo yung rules, medyo ilang sila na dugaan ka, ilang sila na anuhin ka, pag anuhan ba, yung anuhan na hindi ganun. Kasi nga, alam nila na may panlaban ka, alam mo yung rules. So, alam ng amo ko na alam ko yung mga rules. Kaya nung time na yon about sa ngipin, ang alam niya, alam ko yung rules na yon. Pero sa totoo lang, hindi ko masyadong naintindihan. Ang alam ko lang talaga, insurance lang yung covered ng amo. Hindi ko alam na pati pala dapat yung bill ng ngipin is bayaran nila. So, siguro sinabihan siya ng doktor at sinabihan din siya ng nanay niya na baka magreklamo ako, baka konting naplis niya lang, tapos mareklamo ko siya about dito sa ngipin, magkakaproblema siya. Kasi ang alam niya, alam ko lahat ng mga rules. Kaya siya na mismo yung nagsabi na, Jen, ako pala yung magbabayad niyan. Sabi ko, hindi ko alam. Ang alam ko, insurance. Sabi niya, hindi mo alam? Nagulat siya kasi ang inaano niya sa isip niya, siguro kung hindi niya nasabi na siya pala ang amo dapat ang magbabayad sa ngipin, siguro baka ako yung nagbayad. Yun yung pagkakamali niya. Masyado siyang na alam ko lahat kaya naanuhan ko siya nung time na yun. So, dapat guys, alam niyo yung rules dito sa Hong Kong para hindi kayo nadudugaan ng amo. So, ang topic natin is nasaan? Next, ano pa ba yung pinag-uusapan natin? Nawala na ako, punyeta. Yung about pala sa mga gawain. So, ang gagawin nyo, magkusa kayo and ilista nyo siya sa notebook para hindi kayo malito or alalahanin nyo habang nagtatrabaho kayo, habang nagwawalis kayo, anong sunod kong gagawin, i-remind nyo yung sarili nyo. Kasi minsan, may mga time talaga na makakalimutan natin. Yun yung dapat, hindi parati, para hindi ka parating na award. Kasi pag siguro mga once in a blue moon lang yan mangyari, hindi ka mapapagalitan kasi alam ng amo mo na nakalimutan mo lang talaga. Pero pag paulit-ulit yun, hindi na yun limot. Ano mo na talaga, sakit mo na talaga. Kaya, nung nakaraan, naiwan kong bukas yung ilaw dito, tapos umalis ako ng bahay, munta ako dun sa Matanda. So, pag uwi namin, may isang ilaw na bukas. Sabi ko, hala, sorry ma'am, nakalimutan kong i-off.
akala ko na off ko na yan. Sabi niya, is okay. Sabi niya ganun, is okay. So, at least, hindi parati. Kasi kapag parati yun, mapapagalitan na talaga ako. Yan na nga lang ginagawa mo, pagiging katulong. Hindi mo pa magawa-gawa yung trabaho mo. So, magiging ganun. Pero kapag kasi, minsan ka lang magkamali, medyo ano sila ba, na anuhin ka. Kasi, hindi naman parati yung pagkakamali mo, minsan lang. So, ayun lang. And thank you for watching. And I love you all. Bye-bye.